bagamat ang mga iglesyang narito ay naging faithful sila sa Panginoon, ika nga, mga talatang ating pong mababasa mamaya, una, nakilala nila ang ating Panginoon at namuhay sila sa pananampalataya. Amen? Namuhay sila sa biyaya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, spiritually mga kapatid, nagsimula sila, praise the Lord, na naging matatag, pero pagkatapos, sila po ay nasumpungan, namumuhay sa laman. Okay. Ako'y namangha. Kaya sabi niya, na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo. Amen? In verse 7, which, or, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-ibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Amen? So, ito po hindi ibang ebanghelyo, kundi may mga ilang mga tao sa Galatian Church na nais na pasamain ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya, si Pablo, mga kapatid, ay namangha na kay dali nilang lumipat sa ibang ebanghelyo. Amen. In verse 9, in verse 8, datapwat kahimat kami, isang babala ni Pablo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. O isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Amen? Now, ito po ay isa sa dalawang po mga kapatid na ginawang mali ng Galatian Church sa harapan ng ating pong Panginoon. Being so removed from Christ. Amen? In verse 6, nabasa natin kanina. Kaya, ang sabi ni Pablo, binigyan din niya na kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Amen? So, mag-ingat, mapagbantay mga kapatid, sapagkat marami po ngayon na mga nagsisilitaw na iba't ibang uri ng turo. Amen? At nais lamang pasamain ang ebanghelyo, mga kapatid, ni Kristo. Praise the Lord. Nasabi ko kanina sa aming pong Bible study, mga kapatid, amen, ang Diyos ng sanglibutan ito na walang iba sa Satanas, ang nais niya ay bulagin ang maraming mga tao. Amen? Wasakin ang kanilang matatag na pananampalataya. Sirain ang kanilang magandang relasyon sa ating Panginoon. Yan ang nais ng sanglibutan, ng Diyos ng sanglibutan ito, mga kapatid. Kaya si Pablo, nalungkot siya na ang Galatian Church, mga kapatid, amen, nung nakilala nila ang ating Panginoon, naging matatag sila, pero nasumpungan, kahulit-tuliman, mga kapatid, na ang kanilang pamumuhay ay naroon sa tinatawag nating laman. Amen? Praise the Lord. So, pangalawa, mga kapatid, chapter 5 verse 8 ng Galatian, focus lang tayo sa akin ng Galatian, no? Marami tayong bubuksang talata. Ang pagkahikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Amen? So, ang pagkahikayat sa inyo, kaya karamihan ngayon, mga kapatid, amen, sa mga iglesia, bagamat ang mga tao, ang mga mananampalataya ay nakarinig na ng katotohanan, pero sabi nga ng aklat ng Matthew, even the very elect ay mahihikayat pa rin. Maging ang mga pinili na, maging ang mga tinawag na, ay mahihikayat pa rin. Kaya sabi niya, ang pagkahikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Sino ang tumawag sa atin, mga kapatid? Si Jesus Christ. Sino ang tumawag sa Galatian Church? Walang iba. Amen? Ang ating Panginoong Kristo. Kaya nalungkot si Pablo Amen? Na
ang mga tao ito'y nagsilisan sa katotohanan ng kanilang narinig. Now in verse 9, mga kapatid, ang kaunting libadora ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ano yung alam niyo yung libadora? Yung yes? Yung pampalsa? Ang libadora ang tinutukoy riyan, yung mga maling aral, yung mga maling turo. Amen? Sa kaunting sandali na kayo nakarinig, nag-iba na agad ang ihip ng hangin sa inyong buhay. Kaya be careful, be watchful, mga kapatid. Amen? Ang sabi nga ng aklat ng Pedro, mga ingat kayo. Amen? Si Satanas ay katulad sa isang leon na umaatungal naghahanap ng kanyang mahisila. Chapter 7 verse 14 hanggang 15 ang aklat ng Matthew. Buksan nga natin yung aklat ng Matthew. Chapter 7 verse 14. Sapagkat makipot ang pintuan sa 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilabot sa inyo na may damit tupad, datapwat sa loob ay mga lubong maninila. Amen. Mag-ingat. Praise the Lord. Kaya ang Galatian Church, mga kapatid, amen, isang malaking pagkakamali ang kanilang nagawa. Na una, nasumpungan sila sa pananampalataya at pagdakay nakita nila, mga kapatid, ng kanilang sarili na naroon sila sa tinatawag natin pamumuhay ayon sa laman. Balik tayo sa Galatians chapter 5 verse 9. Ang kaunting libadora ay nagpapakumbo ng buong limpak. Verse 10. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsisipag-isip ng ibang paraan. Datapwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan maging sino man siya. Yaong gagambala sa inyo. Yaong mga lupong maninila. Amen. Praise the Lord. Ay magtataglay ng kanyang kahatulan. No, hindi lamang mga kapatid yung church ang pinupuntirya ng kaaway. Yung sanglibutan kasi, pagmamayari ng kaaway. Amen? Hindi lamang ang church ang kanyang pinupuntirya, mga kapatid. Marami pa. Pero ang pinaka primary, mga kapatid, amen, na pinupupusan ng kaaway para bumagsak ito ay walang ibang church. Amen. Now in verse 11, mga kapatid, ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko ba ang pagtutuli na, yan ay about circumcision. Bakit ako pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa cross ng about circumcision. Sabi ni Pablo, mga kapatid, sa aklat ng Corinthians, even yaong mga hindi pa na-circumcised, dahil sa ngayon ay nasa grace na tayo, huwag na kayo magpa-circumcise. Amen. Sa lumang tipan, kinakailangan maobliga, mga kapatid, lahat ng mga kalalakihan ay ma-circumcise. Pero tayo ay nasa grace dispensation, sabi ni Pablo. So yung circumcision, mga kapatid, dalawa na ang tinutukoy. Circumcision of the heart and then circumcision of the flesh. Ang ating puso ay dapat ma-circumcise. Amen? Magbago ito. Amen? Maturuan ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya marami pong mga Hudyo nung ipinangaral ni Pablo ang patungkol sa circumcision, nagalit sila. Kasi nga, bakit si Pablo parang taliwas na sa pangangaral ni Moises. Amen? Iba yung sa panahon ni Moises at iba yung sa panahon. Kasi sa panahon ni Moises, batas ang umiiral doon. Sa panahon ni Pablo, ang umiiral, mga kapatid, ay grace. Amen? Kaya mababasa natin yan sa Colossians chapter 2 about circumcision.
Now in verse 12, mga kapatid, ibig ko sana na ang mga nagsisigulo sa inyo ay